Mga kumpanya ng mag-asawang Diskaya, naka-blacklist na noon pero nakalusot pa rin. Listahan ng mga kongresistang dawit sa panluloko ng mga Diskaya, pinasabog na. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Halos hindi masikmura ng mga senador ang ginawang kalokohan ng mag-asawang Diskaya matapos mahalungkat na dati nang pinasara ang mga kumpanyang konektado sa kanila dahil sa mga anomalya at kabulastugan sa ilalim nito. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari ay ang mga kumpanyang konektado sa mga Diskaya ay protektado ng mga malalaking daga sa gobyerno, kaya't nakakalihis sila sa blacklist at nahahayaan silang magpatakbo ng kanilang mga negosyo kahit marami ng mga anomalya. Ang mga Diskaya ay ang isa sa mga kumpirmadong kumakamkam ng bilyon-bilyon mula sa flood control project na kung saan lumobo ang yaman dahil sa pera ng bayan. Yun naman pong ilan sa contractor na sangkot sa flood control project scams ay hindi po first-time offenders, Mr. President, at na itanong na rin po ito sa inyo ni na Minority Leader at ni Senator Erwin din. Halimbawa, St. Gerard Construction na pagmamay-ari din ng mga Diskaya, blacklisted na po nung 2020 pa lang, di po ba? Nung 2016 naman, nasuspindi sila, pero ayun na nga po, nagpalit na lang ng pangalan, nakakuha pa rin ng 440 million pesos worth of contracts. At isa pang halimbawa, yun na nga pong Ed Marie, hindi po ba na mayroon na yung track record ng serious contract violation? So, meron po tayo dito mga recidivists, mga repeat offenders, Mr. President. Yeah. What can I say, Mr. President? What can we say, Mr. President? So, ito po yung usapin ng blacklists. Tinalakay din nga po ni Minority Leader. How would blacklists work if yun na nga, nagpapalit lang sila ng pangalan, Mr. President? Sa kaso nitong mga Diskaya, mayroon silang St. Timothy, Alpha and Omega at St. Gerard nga na pinag-usapan nyo earlier. Tapos ngayon, lumalabas na may isa pa, Elite General Contractor. How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga kontraktor ng bagong kumpanya para ikutan yung blacklist na yan? At bakit pa tayo nag-blacklist? Tapos, nakakabalik lang. So, ang tanong ko po, Mr. President, how? How can we impose a true, effective blacklist kung saan yung mga abusadong contractors hindi na talaga makakuha ulit ng kontrata? At ito, napag-usapan nyo rin earlier, Mr. President, kay Minority Leader, hindi ba dapat sinuspindi na sila ng PCAB mismo, ng Philippine Contractors Accreditation Board? Di ba dapat may one-strike policy tayo? Or sila, yung PCAB mismo, Mr. President? Yes, I think, sorry, a closer coordination and cooperation, interagency, SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Ano? Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. So kung ma-check by way of good record check and background investigation, kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, huwag na lang nilang i-register as a corporation sa SEC. So, a close coordination and cooperation between and among the different agencies of government. Huwag lang sila magkukulud. No? Dapat check and balance sa halip na collusion. Agree, Mr. President. Sa halip na collusion, which is lalong na-expose na ito talaga yung krimen dito sa flood control projects or kahit pa, as you were saying, Mr. President, sa ibang mga infrastructure projects na dapat makover din ng isang sumbong website. Maigi nga po kung may interagency coordination. Also to make each and every agency in that group an honest broker. Kung alam po ng PCAB na ngayon po sa interpellations na ito, nagkakaroon tayo ng duda kung nandun sila sa isang interagency body. Tama po kayo, Mr. President, mas makaka-check and balance, pati sa isa't isa sa pagganap ng kanilang tungkulin. Pagdating naman po sa proseso ng post-construction phase, ito na, pag-usapan nyo rin with Sen. Erwin, hindi ba dapat nakatutok ang COA dahil sa mga multimillion projects na ito para mapigilan ang katiwalian? Kaya lang nga po, Mr. President, lumabas nga po sa balita over the weekend na ang asawa ng isang COA commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Ibig sabihin, so ito, umaalingaw sa isip ko, Mr. President, yung termino yung collusion, yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito ay tila may koneksyon sa modus ng flood control. So, paano kaya, Mr. President, Mr. President, nabanggit ko rin ito sa aking privilege speech, no? Kasama COA 0.5% to 1%. Pag malaking project, payag yung COA,
I believe they are referring to the resident COA. No? Pahig sila sa 0.5% kasi ang laki ng project, volume eh. Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mapahig ng 0.5, kailangan 1%. So kung kasabot pati yung COA, kasabot yung inspector team, kasabot yung district engineer, kasabot yung project engineer, naloko na, Mr. President. Naloko na, Mr. President. May layers of collusion pala na pinipil away lang Well, ngayon. you know, Mr. President, coming from law enforcement, ako laging ang aking, where I'm coming from, gusto ko talaga mayroong certainty of punishment. Kasi pag hindi napaparusahan, lalong na-embolden, at the same time, lumalakas sa loob ng mga susunod, nakakalusot naman gagayan na rin ako. Pero kung mayroong maparusahan, mag-iisip na maraming beses yung susunod. Mahirap na yan. Merong naparusahan, merong na-convict, merong nakulong. That's the problem, Mr. President. I agree, Mr. President. Yan ay problema at kaya nakikiisa ako sa panawagan nyo, Mr. President, na nabasa ko, narinig sa media recently na dapat talaga may kahit siguro isang malaki na mapanagot dito sa flood control scam na ito bilang deterrent nga for future crimes or criminals to think to commit such crimes. Nakikisa ako dahil yan din ang paniniwala ko sa pinakamabisang deterrent sa krimen. Kahit pa sa pananaw ng restorative justice, ito ang pinakamalakas na deterrent ay yung certainty na yung gagawa ng krimen ay mahuhuli, maiimbestiga siya kapag at mapoprosecute at kung guilty siya ay masisentensyahan, mapaparusahan. Huling tanong ko na lang po, Mr. President, may paraan, dahil pinag-uusapan natin layers of collusion and therefore dapat layers of accountability. May paraan ba para mahabol ng gobyerno yung mga contractor at i-compel sila na tapusin ang kanilang mga proyekto at their own cost? Magkano po ang porsyento na napupunta ulit sa warranty or performance bond para sa mga 10%. nasirang? Yeah, 10%. Ang laki. So anong pagwawasto o indemnification ang maaaring singilin laban sa mga contractors na may mga proyektong nasira, Mr. President? Depende sa violation, Mr. President. Kung obvious naman, lalo na kung ghost project, alam nga namang i-repair lang nila yung ghost project nila. Dapat yon talagang prosecution kaagad ang katapat. Opo. Alam nyo, Mr. President, sa privilege speech nyo at lahat ng mga sumasabay na developments, nagkakaroon tuloy ng bagong kahulugan ng ghosting. Hindi na lang po sa mga personal na relasyon, pati po sa relasyon dapat ng gobyerno at private sector sa ating mga mamamayan. Dahil tama pong sinabi nyo, Mr. President, ang perang ginoghost dyan sa mga proyektong yan ay galing talaga sa buwis ng mamamayan. So in closing, Mr. President, lubhang nakakabahala ang tila sabuatan, collusion nga, na nagaganap sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para makakubra at makalusot sa modus ng flood control. Mula sa mga baluktot na contractors na gumagawa ng substandard at ghost projects, sa mga opisyal na mga ahensyang naatasan mag-implement ng mga proyekto na pumaporsyento naman sa mga proyekto, ang ibang mga politiko o nagtanggang maging politiko na nakikinabang sa pondo ng bayan, hanggang pa sa ilang taga-COA na dapat nire-review ang mga kontrata dito pero tila naging kontratista rin. O mga pikab na kailangan pang patunayan sa Senado, sa Blue Ribbon na ginagawa nila ang kanilang tungkulin talaga. Marami pong salamat muli, Mr. President, Senator Lacson, sa pagbibigay liwanag sa issue na ito. At ngunit, Mr. President, totoong hindi ito nagtatapos dito. Maraming salamat po, Senator. Thank you, Mr. President, and to the distinguished lady from Capiz, maraming salamat po sa inyong mga tanong. Thank you, Senator Risa, Majority Leader. Yes, Mr. President, next interpellate is this presentation. I move that I be recognized, Mr. President. Who? This presentation. All right. Please proceed. Mr. President, I would like to manifest my support to the revelations made by the gentleman from Cavite in his privilege speech, and ask a few questions later. Ang issue pong ito tungkol sa mga flood control projects ay hindi po biro. Ito po ay nagdudulot ng pagkawatak-watak ng mga tirahan, ari-arihan, kabuhayan. Tila inanod at tinangay ng rumaragas ang baha ang pera ng sambayanan dahil sa kapabayaan at kasakiman. Sabi nga ng ating Pangulo, mahiya naman kayo. Pero ngunit talagang hindi siguro tinatablan ng hiya ang mga walang hiya. Sabi nung nanonood nga ako ng isang linggo, Mr. President, na habang sa presentation at sa privilege speech ni Senator Lacson, sabi ko sa sarili ko, hindi na sana babaha kung ang kinapalan ang mga semento at ang mga bakal. Ang problema, yung mga muka ang kinapalan. Mayroon po tayong natanggap ng impormasyon na talamak ang korupsyon sa isang district engineering office na binanggit na rin po ng ating pong nagbigay ng privilege speech, yung pong district office ng DPWH sa Bulacan. Ang mga impormasyong po ito, Mr. President, ay kinukumpirma rin at naisiwalat na ng anomalya noong nakaraan. Ngunit nais ko pong bigyan diin na ang punot dulo po ng lahat ng ito ay ang kawalan ng plano o ang hindi pagsunod sa master plan.
ang kawalan po ng malinaw na pangmatagalan na plano sa ating infrastructure, ang patsi-patsi o putso-putso na mapagawa ng pagbibigay ng puwang para mamayagpag ang korupsyon. Mr. President, the slightest irregularity can ruin the structural integrity of an infrastructure and can cause it to crumble. Ito po yung unang tanong. Mr. President, nabanggit po ng good senator noong isang linggo na may mga salta kayo na hindi nyo natagpuan kahulugan sa dictionary kundi sa corruptionary. No? Yun po yung inyo nabanggit. May mga kumausap po sa atin, sa ating opisina, na meron din sila nabanggit na ilang termino tulad ng pang-sports at pang-pamilya ng mga proyekto. At dito sa mga notorious na mga district, DPWH district office, narinig nyo na po ba yun? Yung pang-sports at pang-pamilya ng mga projects. Ngayon lang po, Mr. President. Ang nakaligtaan kong isama sa corruptionary, yung sahod. Alam niyo po ba yung sahod? Ito yung mga collusion ng mga contractors na sumasama sa bidding. Yung iba doon, sasali, pero alam nilang talo sila, sasahod na lang sila. Puporsyento na po. Babayaran na lang sila para magpatalo. Para maging legit lang yung bidding, kailangan may mga kasaling iba. Pero kasama na sa gastos yun. So malaki rin. In 1 year, parang 100 milyon din naabutin yung nakalaang pondo para sa mga sahod. So nakalimutan kong isama sa corruptionary yung salitang sahod. Nakasahod na lang sila, Mr. President. May meron tayong may I want to dalawa hear the pampamilya and pang-sports pa, Mr. President. Kung nyo maalala yung dating commercial ng Rabing Alcolio, may pampamilya at may pang-sports. No, dito naman po, may dadagdag natin sa yung corruptionary na binanggit. Yung pampamilya, ito po yung mga lehitimong project na dumaan sa tamang proseso, may maayos na planning at budgeting at talagang natapos, may accomplishment. Yung pong pang-sports, ito po yung tinatawag po nila na ito yung pwede nilang paglaruan. No? Na, kumbaga, kadalasan ay ito yung binanggit nyo na katang-isip o guni-guni na ang mangyayari ay wala ng delivery. So ito po yung pang-sports. No? Ito yung talagang pinipera lang at walang delivery. So at least maidagdag po natin sa corruptionary. Thank you for the education, Mr. President. Mapunta naman po tayo, Mr. President, dito sa usapin ng bungi-bungi na mga flood control projects na binabagsak sa mga local government units dahil itong mga nakaraang linggo after nung Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Marcoleta at ng privilege speech ng gentleman from Cavite ay may sari-saring mga LG officials ang nagsalita na marami daw proyekto na hindi nila alam at hindi po nakonsulta sa kanila at basta na lamang binaba sa kanila. Gaya ng inyo nabanggit. Posible ba na kahit na hindi kailangan ng lugar o ng LGU ang proyekto ay ito isinisagawa at pinipilit na isaksak upang ma-disburse lamang o magamit yung pondo? Possibly po. I believe na merong mga ganyang mga kaso, Mr. President. So, nangyayari dito, Mr. President, nakakalungkot. Kahit hindi kailangan, gaya nga ng sinabi ng mga LGU officials, talagang dinadala na lang yung pondo, magkakaroon ng proyekto. Mukhang ibig sabihin yan, Mr. President, Your Honor, mukhang alam na natin na talagang pagkakapirahan lamang. Alam na this. Alam na this. Mr. President, itong kalakaran ay dapat nang matigil. Ako yung naniniwala. No? Hindi po na, ang nangyari, hindi na po need-driven. Gaya nung nabanggit nyo kanina. Ang mga proyekto, kung hindi, greed-driven. No? Hindi na need-driven, kundi greed-driven. So, paano po natin kaya ito mapipigilan na hindi na mangyari? Ang pagiging aktibo ba ng regional development councils na dapat ho dumaan sa kanila muna ang mga nasabing mga proposed projects bago po ito dumaan, kung sakaling dumaan sa NEP o kaya sa insertions, ay dapat ho sigurong maging aktibo ang Regional Development Council. That should have been the practice, Mr. President. Kailangan talaga mag-emanate from the local development councils yung mga proyekto, karamihan doon at least, except the mga big ticket projects, talagang national yon. Pero pagka needs and priorities ng local government units sa pag-usapan, dapat sa kanila manggaling. Tsaka naalala ko, Mr. President, nung ako'y nasa House pa, no? Dati po ay pag national projects, ay it's left with the national offices. Ang pwede lang ho natin na magkaroon intervention, yung po mga barangay roads, no? Yung mga very local, barangay halls, municipal roads, and the like. Kaya lang mukhang in the recent years, mukhang naiba po ang lahat ng ito at mukhang pinakailangan. Kailangan talagang magkaroon ng overhaul para po mabalik sa dati. I couldn't agree more, Mr. President. Mr. President, meron tayong impormasyon na nakakalap na ito po nakakabahala din, no, na minsan pag lumabas po yung General Appropriations Act, kasi po yung mga contractor na nag-aantay, yung mga DPWH at iba pa, malalaman lamang kapag kung ano po yung mga lumabas. No? So yung mga detailed matrix, mga project plan, minsan daw, in 2 weeks, kinakailangan ho nilang tapusin. So nakakabahala dahil
ito ang magiging dahilan kung bakit nagiging bungi-bungi siguro ang proyekto dahil ang nangyayari daw ho, Mr. President, hindi ko lang ho kung nakuha niyo impormasyon na minsan dahil po sa oras, no, ay minsan tinuturo-turo na lang. Minsan yung coordinates ay mali-mali kaya po siguro yung pinresent yung proyekto, yung sa Bulacan, yung sa Nauhan, hindi dikit-dikit. Sabi daw ay para lang magawa ay dahil sa pagmamadali ay tinuturo-turo na lang daw ng DPWH kung kanino mapupunta ang mga proyekto. Yan po daw ang nangyayari. It's happening, Mr. President. So yun po nakalungkot, Mr. President, kasi po talagang kung bungi-bungi at patsi-patsi, ang tubig, baha, ay tubig, ay hahanap po talaga ng pupuntahan. Mr. President, hindi na po ako masyado magpapakahaba, but I'm just hoping to get the support of the gentleman from Cavite also and our colleagues na siguro hindi na po nakakatuwa na pinipilit natin ang ating mga kababayan na maging resilient na lamang. Korupsyon at kawalan ng isang comprehensive master plan ang nakikita ko pong na dahilan kung bakit paulit-ulit ang pagbabaha at mga sakuna na dapat ay nabibigyan solusyon ng mga government infrastructure projects. Kaya naman po, Mr. President, mas porsigido po tayo ngayon na isulong ang aking panukalang batas, Senate Bill number 2, ang Master Plan for Infrastructure and National Development Act. Gagawa po tayo ng Comprehensive Infrastructure Development Master Plan na magsisilbing biblia ng lahat ng infrastructure projects ng gobyerno. We will be hitting two birds with one stone, Mr. President, with this measure. Since we have a lot of catching up to do in terms of infrastructure development with our ASEAN neighbors, the infra projects, especially the big ticket items, will transcend different administrations. And second, with the comprehensive master plan, we can avoid occurrence of these insignificant ghost projects and stop the modus of corruption. Naghanda na po tayo ng isang privilege speech tungkol dito na nais ko po sana ibahagi sa inyo sa mga susunod na araw. Sana po, Mr. President, pagtulong-tulungan po natin na maipasa ito sa Senado, hindi po tayo titigil at magtatrabaho po tayo para sa isang maayos, world-class na mga infrastruktura na deserve ng ating mga kababayan. Mr. President, I'd like to thank the gentleman from Cavite. Maraming salamat po for bringing this up. No? Tama lang po talagang kinakailangan at po talaga nating matigil ang gatong modus dahil talagang medyo umobra na po. At marami na po, sabi ko nga, yung iba po, impierno levels na at wala na pong kinatatakutan, wala na hong iya. Kaya maraming salamat sa Senator Lacson for bringing this up. Mr. President, with that, I conclude my interpellation. Next interpellate is Senator Bam Aquino. I move that he be recognized. Mr. President, Before I recognize Senator I just move for suspension. I'm still unwell. No? If you notice, my voice is cracking. Maybe we can suspend consideration and resume the interpellation in the next session. If I may, with the indulgence of the gentleman from Tarlac. Yes, I noticed that Senator Lacson is still under the weather. We've been together since this morning. Yeah, Majority Leader. Thank you, Mr. President.